Hi everyone, welcome po muli sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ako muli ang iyong lingkod, Pastor Charlie Dagutanan, ang makakasama niyo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So, pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. So, sa kabuuan ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church Congregation. So, welcome muli sa inyong lahat at sa lahat po ng mga taga-subaybay natin all over the Philippines, all over the world. Welcome din po sa inyong lahat. Amen. Purihin ng Diyos. So ngayon ay dadako na tayo sa pakikinig ng Word of God. So tayo po ay sumandaling yumuko at manalangin. Lord, thank you once again for this opportunity and great privilege na muli kami makapakinig ng salita. Pagpalaan nyo lahat na nakatunin sa oras na ito, and we entrust into your hands, O Lord, ang kabuuan ng pag-aaral na ito ng salita. In Jesus' name, Amen. Amen. So ngayon buklatin natin ating Bible. So kunin na po natin sa book of Matthew 17:20. Sabi dyan, he replied, because you have so little faith, truly, I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will be moved. Nothing will be impossible for you. Sumagot si Jesus, dahil mahina ang pananampalataya ninyo, nasabi ko sa inyo ang totoo, kung may pananampalataya kayo na kahit sinlaki ng buto ng mustasa, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon, at lilipat nga ito, walang bagay na hindi ninyo magagawa. Purihin ng Diyos, pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Thank you once again sa iyong mga salita, Lord, na aming pagbubulay-bulayan. Holy Spirit, thank you. You are our great teacher. Lord, help me to preach your word. May deliver ko po ito without interruption. All honor, glory, power belongs to you in Jesus' name. Amen. Amen. So I would like to share this about the title natin pag-aaral is about the power of faith. Ang kapangyarihan ng pananampalataya. So take note, faith is very vital, very important for us to live a supernatural living. Ang pananampalataya, mga kapatid, ay napakahalaga para makapamuhay tayo ng higit sa natural. Amen. Ang pananampalataya ay makapangyarihan. May power po itong dala. Pagtaglay-taglay natin ang matinding pananampalataya, take note, malinaw sinabi ni Jesus, truly I tell you, sa ating foundation verse, truly I tell you, sabi ni Jesus, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will be moved. Nothing will be impossible for you. So pag mayroon po tayong ganitong faith, kasing laki lang ng butil ng mustasa, hallelujah. So pati yung bundok kayang palipatin natin. Kaya nating palipatin, sabi ni Jesus. Hallelujah. At ito ay lilipat. Sabi niya, walang bagay na mahirap para sa iyo. Amen. Kaya napaka-importante po ang pananampalataya. Ang tanong, ano ba ang pinaka-context o background nitong ating foundation verse? Amen. Dito sa book of Matthew 17:20. Bakit ito ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo na sabi niya, sumagot si Jesus, dahil mahina ang pananampalataya ninyo, nasabi ko sa inyo ang totoo. Kung may pananampalataya kayo na kahit sinlaki lang ng buto ng mustasa, masasabi niyo sa bundok na ito, lumipat ka roon at lilipat nga ito. Walang bagay na hindi ninyo magagawa. So ano bang context dito? Ano bang background nitong ating foundation verse? Okay? Actually, kung inyong babasahin po ang Matthew 17, may kita po natin mula sa verse 1 hanggang sa verse 19 hanggang sa sumusunod na talata. So, ang pinaka-context dito, background po dito ay panahong yun ay si Jesus po ay nagbagong anyo. Amen? Nagbagong anyo po dito si Jesus eh. So, sabi roon sa verse 1,
pagbabagong anyo ni Jesus, pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. At sila umakyat sa isang mataas na bundok. So saan nagbagong anyo si Jesus? Doon sa mataas na bundok. Umakyat sila sa mataas na bundok. Amen? So yun po. At doon po ay nagbagong anyo si Jesus. At mayroon pong 3 alagad doon. Nakita po ng mga alagad na nagbagong anyo si Jesus nang umakyat sa itaas ng bundok. At ang nakita nila doon ay si Moses at si Elias bumaba. Nag-uusap. Okay? Ngayon, pagkatapos ni Jesus magbagong anyo habang sila'y bumababa sa bundok, abay nakakita sila ng maraming tao. Amen. May mga taong napakarami na nag-uusyoso. Yung pala, mayroon pong inaalihan ng diablo o sinusumpong ng epilepsy. Okay? So sinusumpong ng epilepsy. So at lumapit yung isang lalaki kay Jesus na sabi ng lalaking ito kay Jesus, nang sila'y makabalik na, napakaraming tawang kanilang nadatnan, lumapit kay Jesus ang isang lalaki at lumuhod. Lumuhod ito sa harap niya at nagsabi, sabi niya, Ginoo, maawa po kayo sa anak ko. Sabi sa verse 15, siya po'y may epilepsy at lubang nahihirapan kapag sinusumpong. Madalas po siyang mabuwal sa apoy o kaya mahulog sa tubig. At sabi ng lalaking ito, dinala ko po yan sa iyong mga alagad, ngunit siya hindi nila mapagaling. Sabi ng lalaking ito. Okay? Kaya pinagsabihan ni Jesus yung kanyang mga disciple. Anong sabi ni Jesus sa verse 17? Sabi niya, sumagot si Jesus, lahing napakasama. At walang pananampalataya. Hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata. So yun po, pinagsabihan ni Jesus kanyang mga disipulo. Kasi dinala ng lalaking ito, yung anak niya, doon sa mga alagad, hindi mapagaling. Kaya pinagsabihan ni Jesus yung kanyang mga disipulo, lahing walang pananampalataya. Ibig sabihin, pag wala kang faith, walang mangyayari. Walang pagpapagaling na magaganap. Kaya sabi ni Jesus, dalhin nyo dito ang bata. So sabi sa verse 19, pagkatapos lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus nang walang ibang nakarinig. So bakit po hindi namin mapalayas ang mga demonyo? Kasi nung inulapit na ng lalaking ito yung kanyang anak na lalaki na may epilepsy, inutusan ni Jesus yung demonyo lumabas sa bata at ang bata'y gumaling agad. So ibig sabihin, pag nung inilapit kay Jesus yung bata, inutusan lang yung masamang espiritu nagpapahirap doon sa bata, lumabas agad. Kaya ngayon, nagtanong yung mga disipulo, bakit hindi namin mapalayas ang demonyo na nagpapahirap doon sa bata? Yan na po yung ating foundation verse. Kaya sumagot na si Jesus. Ang sabi niya, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya. Yan. So sa sobrang liit ng pananampalataya, sabi niya, inyong pananampalataya, tandaan ninyo ito, sabi ni Jesus, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos, na sinlaki ng buto ng mustasa, maaring ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon, at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Yun. Malinaw. Okay? Kaya sinabi po ni Jesus na yung ganung pananalita kasi ang pinaka background niyan, ang pinaka context diyan, nung bumaba sila sa bundok, nagdatingan yung maraming tao, nag-uusyoso doon sa baba ng bundok. Okay, yung pala, may lalaki ro na may problema ang kanyang anak.
dinala niya sa mga disipulo, hindi mapagaling. Kaya pinagsabihan ni Jesus yung kanyang mga disipulo, lahing walang panampalataya, hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Ha? Kaya nasabi niya, maging sinlaki lang ng butil ng mustasa yung panampalataya. Sabihin nyo sa bundok na ito, lumipat ka roon, lilipat. Ibig sabihin, makikita natin dito, yung faith ay napakahalaga. Amen? Para mapalayas yung mga nagpapahirap sa buhay ng tao. Ano ba yung mga nagpapahirap sa buhay ng tao? Mga sakit, kahirapan, amen? Mga problema. So yun po, yung mga nagpapahirap. Kaya napaka-importante, mabuhay tayo sa panampalataya talaga. Kasi kung wala tayong panampalataya, nako, delikado. Matatalo tayo sa mga problema kasi sabi ko sa inyo, sa mga nakaraan nating pag-aaral, ang mundo nating ito napapalibutan ng mga problema. Nandito tayo sa gitna, yung puro problema sa paligid natin, sa buong mundong ito. Maraming tribulation. Sinabi na mismo ni Jesus yan eh. Sa John 16 verse 33, kung titingnan niyo pong Bible niyo, malinaw po, sinabi na mismo ni Jesus. Tingnan niyo, Bible niyo, John 16:33, anong sabi ni Jesus? Anong sabi niya? Sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapigatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ibig sabihin ng mundong ito, maraming pagsubok, maraming problema. Okay? Pero sabi ng Panginoon, be of good cheer, I have overcome this world. Amen? Hallelujah. So yun po mga kapatid, kaya ang faith po napakahalaga para mabuhay tayo ng laging nagtatagumpay. Ang faith ay napakahalaga para tayo po ay makapamuhay beyond the natural at mapalayas yung mga nagpapahirap sa buhay natin. Ano yan? Mga sakit, mga karamdaman, kahirapan, mga pagsubok, mga problema. Pag mayroon tayong panampalataya, kasing liit lang ng butil ng mustasa, mga bundok ng problema ay malulusaw, maglalaho, lilipat. Hallelujah. Amen? Sa dagat, sabi ng Panginoon. Okay, so simple introduction. Faith is a powerful force given by God that enables believers, okay, o enable us as believers in Christ, hallelujah, or bilang mga anak ng Diyos, hallelujah. So yun po mga kapatid, ang panampalataya po ay makapangyarihan na puwersa na binigay ng Panginoon. Amen? That enables us as believers in Christ na makakaya natin bilang manampalataya sa Panginoong Jesucristo para ma-overcome natin lahat ng uri ng mga pagsubok. Amen? So, faith is a powerful force given by God that enables us as believers in Christ, first, to overcome obstacles. Amen? The second, to experience miracles. And third, to live victoriously. Wow! Yun ang matindi dyan. Yan ang pa-importante po na yung faith natin ay i-intensify natin yung ating pananampalataya. So, we must intensify our faith. Amen? Why? Because, hallelujah, because our faith, ang pananampalataya natin sa Diyos, take note, pag mayroon tayong kasinlaki man lamang ng butil ng mustasa, yung ating pananampalataya, so, we can overcome obstacles. Amen? Yung bundok, kayang palipatin. And we will experience miracles. And we will live victoriously. Amen? Hallelujah. Purihin ang Diyos.
And take note, it is not about the size of our faith, but the power of God working through it. Hallelujah. So, hindi na pinag-usapan niya kung gaano kalaki yung faith mo. Kasing laki nga lang ng bultil ng mustasa, sabi ng Panginoon. Yung ating panampalataya, ito ay may kapangyarihan. Amen. Hallelujah. Ang kapangyarihan nito na kumikilos sa ating mga buhay, ang kayang magpatumba sa lahat ng mga gulayat sa buhay natin. Parang si David, di ba? Madalas kong example. Maliit lang katawan ni David, pero malaki ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya naman napatumban niya si Gulayat, yung problema ng Israel. Amen? Kaya napakahalaga po yung pananampalataya. Kasi pag mayroon tayong faith, we will overcome obstacles, we will experience miracles, and we will live victoriously. Amen? So lahat ng mga problema sa lubong natin, mapagtatagumpayan natin. Makakaranas tayo ng mga himala, yung mga unexpected blessing. Amen? So naalala ko nung aming silver wedding na aking may bahay. So talagang ang Diyos ay Diyos talaga ng himala. Amen? So ang Diyos ay Diyos na nagpo-provide natin pangailangan. So sa biyaya ng Diyos ay hindi naman po kami pinagkulang ng Panginoon sa aming mga gastusin ng aming silver wedding. At naidaos ng matagumpay ang aming silver wedding na aking may bahay. Si Lord ang nag-provide ng aming mga pangailangan. Amen? Even though may nangako na tutulong sa aming mga gastusin, pero si Lord po ang nag-provide. Amen? So ang Diyos po ay buhay, hindi siya nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. So ang pangako ng tao napapako, pero ang pangako ng Diyos hindi napapako. Amen? Yun lang po yung aking pinanghahawakan. Ang Diyos natin ay Diyos ng himala. Kaya pag tayo po ay nanampalataya sa Diyos, gagawa siya ng himala sa buhay natin. So we will experience miracles and we will live victoriously. Amen? Sa ating mga buhay. Buhay natin magiging matagumpay. It's not about the size of our faith, but the power of God working through it. Take note, understanding the power of faith help us trust God more deeply and walk boldly with Him. Amen? Hallelujah. Okay, so I would like to share to you maybe 7 lessons or 7 key lessons about the power of faith. Okay, so 7 na mga susing aral na patungkol sa kapangyarihan ng pananampalataya. So, ano pong number 1? Bibilisan ko lang po. First, pag mayroon tayong faith, pero siyempre, ano bang ibig sabihin ng faith bago tayo pumunta sa number 1? Simple lang naman. Sa book of Hebrew 11 verse 1, define yung faith. Anong sabi ng Hebrew verse 1? Ang pananampalataya ay pagtitiwala sa mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. So yun po ang ibig sabihin ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay pagtitiwala. Amen? Na mangyayari ang ating mga inaasahan. So yun po ibig sabihin ng faith. Pagtitiwala na mangyayari yung ating inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. So hindi pa nakikita, naniniwala ka na mangyayari sa buhay mo, yung inaasahan mo, yung sinasampalatayanan mo. Sinasampalatayan natin. Amen? Hallelujah. Kaya napaka-importante po yung pananampalataya. Amen? Hallelujah. So huwag tayong magdududa sa salita ng Diyos. Kaya nga yung salita ng Diyos, hindi pwedeng sabihin, sabi daw ng Hebrew 1:1, hindi po ganun. Kasi ang salita ng Diyos, puro po yan totoo, hindi po yan pwedeng pagdudaan. Wala pong pagkakamali ang salita ng Diyos. Kaya
tinutuwid ko minsan yung mga nagsasalita na sabi daw ng, alam nyo yung daw, ginagamit lang yan sa Old Testament, doon sa Exodus. Kaya lang, ibang klaseng daw yun. Thou shall not kill. Yun, thou shall. English, wag ka. So, pag daw kasi, yun yung pagdududa sa Tagalog. Okay, iba naman po yung nabanggit ko na Exodus, daw. Okay, sabi, thou shall not kill. Thou shall not commit adultery. So, yun naman po ay sa Tagalog naman doon, huwag. Pero itong minsan ginagamit minsan na nagkukot tayo ng Bible. Sabi daw ng John 3:16, for God so loved the world. Mali po yun. Kasi hindi pwedeng gamitan mo ng daw yung salita ng Diyos. Totoo po lahat yan. Amen? Kaya nga ako mapansin nyo, narinig nyo ba akong gumagamit ako ng daw? Nagsasalita ako ng daw. Okay? Yung salita ng tao, pwede mong sabihin daw. Pwede na, ano ba? Sabi daw ni Juan, yun, kasi tao lang yun. Pero pag salita ng Diyos, huwag mong gamitan ng daw. Okay? Kasi totoo lahat yung salita ng Diyos. Amen? Kaya, wala kayong maririnig sa akin na gumagamit ako ng daw pag nag-mention ako ng Word of God. Wala. Kasi ang Word of God, sure yan. Sure mangyayari sa'yo. If you have faith, sure. Mangyayari sa'yo yung himala. Experience ko sa buhay ko yan eh. Ang Diyos natin ay Diyos ng himala. Amen? Purihin ng Diyos. Walang bagay na mahirap sa Panginoon. So, faith moves mountains. Ba, sabi ng ating binasa kanina, maging sinliit lang ng butil ng mustasa, sabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Kasi sabi ng mga disipulo, Panginoon, bakit ang dami na palayas yung demonyong yun? Sabi ng Panginoon, kasi sobrang liit yung faith nyo. Pero kung naging kasinlaki lang ng butil ng mustasa, yung panampalataya nyo, sasabihin nyo sa bundok nyo, lumipat ka doon, dilipat. Di ba? Ayan ang faith po mga kapatid, makapangyarihan. Bakit? Kasi faith moves mountain. Amen? So even a small amount of genuine faith, take note, even a small amount of genuine faith can overcome hug challenges. Amen? So yun po yung power of faith. Okay, kaya to be continued po itong ating pag-aaral kasi medyo hindi ko po matatapos ito. 7 key lesson, 7 susing aral about the power of faith. Number 1, faith moves mountains. Amen? Ang panampalataya ay nagpapalipat ng mga bundok. Hallelujah. Amen? So even a small amount of genuine faith can overcome hug challenges. Ano bang ibig sabihin ng hug? Hindi yung hug na yayakapin mo. O i-hug mo ako. Hindi po yun. Ibig sabihin, napakalaki, pagkalaki-laki, na mga hamon ng buhay, mga problema, mga challenges sa life. Hallelujah. So, kayang-kaya pong mapagtagumpayan ang pagkalaki-laki ng mga problema. Kagaya ng binabanggit ko palagi sa inyo, David and Goliath. Napakalaki ni Goliath. Napakalit ni David, pero napakalaki ang faith ni David sa Panginoon. Kaya napabagsak niya si Goliath. Mark 11:23, ang sabi ng Bible, Jesus teaches that speaking in faith can move mountains. Amen? Hallelujah. Anong sabi ni Jesus? Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Kung may pananampalataya kayo, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka sa dagat. At kung hindi kayo nag-aalinlangan, kundi nananampalatayang mangyayari yon, mangyayari nga ang sinabi ninyo. Amen? Yun po mga kapatid. Kayang magpalipat ng bundok yung pananampalataya. Maging sinliit lang ng butil ng mustasa. Ganyan kamakapangyarihan ang pananampalataya. Amen? So, the power of faith, first, faith moves mountains. Hindi lang mountain hindi lang isang mountain, mountains. Maraming bundok kayang palipatin ng ating pananampalataya. Second, pangalawa, faith
activates. Amen? God's power. So, pag sinabing activates, ibig sabihin, kayang magpagalaw, magpapagalaw. So, pagka mayroon tayong matinding faith, take note, yung power ng Diyos na activate. Hindi ibig sabihin na hindi activate yung power ng Panginoon. Activated po yan palagi. Pero napaka-importante po, maka-connect po tayo kay Lord. Amen? Hallelujah. Kasi si Lord yung source of power. So, wala tayong ka-power-power. Pero the moment na magkaroon tayo ng faith kay Lord, so, nagkakaroon din tayo ng power. We receive power from God. Amen? Ini-empower tayo ng Panginoon. Kaya faith activates God's power. Amen? Kaya napaka-importante po tayo mayroong matinding faith. Parang ano yan eh. Halimbawa, may ATM ka. Pag wala kang ginagawa, wala, hindi ma-activate yung ano mo, yung ATM mo. Ibig sabihin, hindi ka makakapag-withdraw pag wala kang ginagawa. Ano bang gagawin mo para ma-activate yung, para makapag-withdraw ka? So, kailangan mayroon kang gagawin. Anong gagawin mo? Pipindutin mo yung pin mo. Ha? Para ma-activate yung alin? Yung laman ng ano mo, ng ATM mo para makapag-withdraw ka. Pag napindot mo na yun, 6 na pin, so yun na, ma-activate na. Ibig sabihin yung pera nandoon sa loob na hindi gumagalaw. Ibig sabihin walang, nandoon lang, naka-stack. Ha? Pag pinindot mo na yung pin na 6 na numero, doon ma-activates na po, gagalaw na po yung pera, lalabas na. O yan, activation. Okay? So, pag wala kang ginagawa, walang activation. Okay? Kaya napaka-importante po yung faith kasi yung nagpapa-activate ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? So, faith activates God's power. Hallelujah. So, take note, faith invites God's supernatural intervention in our lives. Amen? James 5:15, the prayer of faith will make the sick person well. Hallelujah. So, ang kapangyarihan ng pananampalataya ay kayang magpagaling sa isang taong may karamdaman. Santiago 5:15, ang panalangin ay may pananampalataya ay makapagpapagaling ng may sakit. Ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung nagkasala siya. Hallelujah. So, yun po yung pananampalataya, kapatid. Hallelujah. Nagpapagaling. Amen. Kayang buhayin pati yung patay. Hallelujah. Kayang pagalingin maging anumang uri ng karamdaman sa pamagitan ng pananampalataya. Amen? Yun po ang katotohanan. Kaya napaka-importante po, mayroon tayong matinding pananampalataya. Kasi pag mayroon tayo nito, take note, ang buhay natin, overcomer. Hallelujah. Okay, number 3, na power ng faith. Faith brings salvation and new life. Amen? So, ang pananampalataya po ay nagdadala ng kaligtasan at bagong buhay. Take note, faith is the means by which we receive salvation and eternal life. Ephesians 2 verse 8, for it is by grace you have been saved through faith. Hallelujah. So, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos, hindi galing sa inyo. Amen? Yun po yung faith, nagdadala ng kaligtasan at pagbabagong buhay. Amen? Dati, hindi pa ako ligtas. Bakit? Nasa mundo pa po ako eh. Wala pa akong tunay na pananampalataya kay Lord. Pero simulang makinig ako ng Word of God, yan, natutunan kong manampalataya sa tunay na Diyos. At na-experience ko po yung kaligtasan. Amen? Hallelujah. At doon po nagsimulang magbago ang buhay ko. Nagkaroon po ng dramatic change ang buhay ko dahil sa aking pananampalataya kay Lord. Na dati po ako'y maninigarilyo. Pag ako'y naninigarilyo, lahat ng uri ng sigarilyo, anong araw, La Campana, Champion, ha? Yung mga sinisigarilyo ko nung araw, Bataan. Pag naninigarilyo ako niyan, lulunukin ko yung usok, lalabas ko sa ilong. Ganyan po ako dati. Walang pagbabagong buhay ko. Bagamat nagsisimba po ako. Amen?
Lalo na punta ako ng Manila, araw-araw nagsisimba, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Pag linggo, 2 beses, sa umaga, sa gabi. Pero, walang pagbabago. Palamura pa rin. Mainom pa rin ako, mainom din ako ng alak, mga beer. Naranasan ko uminom ng SQ, Blue Label, Tanduay. Pero hindi naman ako nagpapakalasing, mga patikim-tikim lang. So, ganyan po. Pero, hindi pa rin tama yun. Hindi, kasi ang ating katawan, templo ng Holy Spirit eh. Okay, palamura. Ganyan po buhay ko, walang pagbabago. Bagamat ako yung nagsisimba. Okay? So, palaban sa magulang. So, ganyan po ako dati. So, sugarol. Halos magdamag na sugalan. So, ganun pong buhay ko dati. Walang pagbabago. Pero nung makarinig ako ng Word of God, ako po ay nagkaroon ng pananampalataya sa salita ng Diyos. Buhay pa po noon si Bishop Jonathan Sebastian, through radio, DWWO pa nung araw, laging tagumpay. So paulit-ulit ko po yung binabanggit. Kasi yun yung tools, kaya ako na-born again, kaya ako yung naligtas. Yun yung naging instrument, yung radio. Kaya mahalaga rin po yung mga programang mga ganyan eh. Ako po yung nahagip sa impapawid. Naligtas po ako. Nabago ang buhay ko. At ayun, nawala na yung mga pagmumura, mga paninigarilyo, pag-inom ng alak. Wala na, lahat nawala na yun. Nagkaroon po ng dramatic change ang aking buhay. Yan ang sinasabi ng book of 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creation. Old things are passed away, behold new things are come. Amen. So pag tayo nakain kay Jesus, mayroong pagbabago ang buhay natin. Amen. So yun po mga kapatid, kaya napaka-importante po yung pananampalataya. Bakit? Faith brings salvation and new life. Okay? Faith is the means by which we receive salvation, eternal life. Ephesians 2 verse 8. For it is by grace you have been saved through faith. Hallelujah. So yun po mga kapatid. So dyan lang po muna tayo magtatapos. So again, yung ating pag-aaral ngayon is about the power of faith. Yung ating short recap. So ano po ba yung pananampalataya? Anong dulot nito? So pagka mayroon tayong faith, faith is a powerful force given by God that enables us as believers in Christ to overcome first obstacles, second to experience miracles, and to live victoriously. Amen. So ano yung aral na ika nga makukuha natin dito sa ating pag-aaral about the power of faith? So ano ang kapangyarihan nito? First is faith moves mountains. Amen. Hallelujah. So ito ay nagpapakilos ng bundok. Hallelujah. So second, faith activates God's power. Amen. Faith invites God's supernatural intervention in our lives. And third, faith brings salvation and new life. Hallelujah. So, faith is the means by which we receive salvation and eternal life. At may pagbabagong buhay pag tayo ay nagkaroon ng genuine faith sa ating Panginoon. Amen. So, God bless po sa lahat. Tayo sa mandaling yumukot manalangin, Lord. Thank you sa mga salita na aming napakinggan sa oras na ito. Purihin ka, Panginoon, na there is power of faith. Mayroong kapangyarihan talaga ang pananampalataya. Taas lang po natin ating dalawang kamay. Sundan natin maiksing panalangin ito. Sabihin natin, Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo, nagpapakumbabas yung harapan. Humingi ako ng tawad sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Linisin niyo po ako ng banal na dugo. Binubuksan ko yung aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Isulat niyo po aking pangalan sa aklat ng buhay. In Jesus' name, Amen. Amen. God bless everyone. Bye-bye.